Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel na tumutuklas sa pinakapuso ng mga hiwaga ng propesya. Ako si Alan Dubre at kung may natutunan kayo mula sa aming mga turo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At para mas madali itong maibahagi, mayroon kaming 10 karagdagang channel para sa pagsasalin sa iba't ibang wika na makikita sa description box sa ilalim ng bawat turo. Dahil dyan may masaya tayong tatalakayin ngayon. Ito ay tungkol sa tinatawag kong nasa tatlo. Laging nasa tatlo. At kapag nakita mo ito, hindi mo na ito makakalimutan. Kaya kung matagal ka nang sumusubaybay, napansin mo na siguro na ang revelasyon dito ay ang mga pagkakaiba kung kanino nakatuon ang mga synoptic gospels, na si Luke ay tumutukoy sa pre-trib, si Mark ay mid-trib, at si Matthew ay post-trib. Na hindi ito 7 taon lamang, kundi 14 na taon na may maliit na bahagi na tinatawag na above. At isang magandang halimbawa nito ay makikita sa 2 Korinto Kabanata 12. Kaya ano na agad ang iyong nauunawaan? Kung totoo ang pre-trib, mid-trib at post-trib, napansin mo ba kung paano ito pinagtatalunan ng mga tao? Pinagtatalunan nila kung alin ang totoo, nag-aaway sila, at may mga simbahan pang nagkakahiwalay dahil dito. Gayunpaman, lahat sila ay maaaring gumamit ng kasulatan at ipakita mula sa kanilang sariling pananaw kung nasaan ang pre, mid-trib at post-trib. Ang sagot ay lahat sila ay totoo. Kita mo 3 bahagi, pre, mid, post. Alam mo ba na ang pahayag tungkol sa katapusan ng mga araw ay 14 na taon? O ito ay 27 taon, ngunit sa mas malawak na larawan ito ay 37 taon. Ang bahaging ito na tinatawag na above ay ang katapusan. Ito ang pinakahuling bahagi, ang mga huling araw bago magsimula ang 14 na taon. Ito ay 7 taon na yugto, ngunit ito ang paghahanda na ginagawa ng Espiritu sa mga tao upang ihanda ang nobya. Lahat ay umiikot sa mga 7 at ang huling bahaging ito ay ang huling piraso bago magsimula ang lahat, ang 14 na taon. Kaya't ito talaga ay 7. At ano ang huli? Ano ang kasunod pagkatapos ng 14 na taon ng kapighatian o sa mas malaking larawan 21 taon? Ang huling Jubilee? Kita mo, ang Jubilee ang huling 7 beses na 7. Ang Jubilee ay ang ika-50 taon, tama ba? Ngayon, ang huling 37 na kung saan ang kapighatian ay ang huling 2 na sinusundan ng Jubilee na tatawagin nating ika-15 taon. O sa mas malaking larawan, ang ika-22 taon. Paulit-ulit, laging 7. At kung titingnan mo ang alpabetong Hudyo, ito ay siyempre 22 letra. May dahilan para diyan, hindi ba? Ang simula at ang wakas, ang Aleph at ang Tav. Sino sa tingin mo ang simula at wakas? Tama ang hula mo. Si Jesus, hindi ba? Sa loob ng anong panahon? 22 lahat, 7 at 1. Alam mo kung ano pa yon? Ang menorah. Sa ibabang bahagi ng kandelabra, may 7 bulaklak ng almendras. Sa gitnang bahagi, 7 bulaklak din ng almendras. Sa itaas, 7 bulaklak ng almendras at isa pa mismo sa gitna ng kandelabra. 7. 3. Lagi mong makikita ito sa 3. At iyan ang nakikita natin dito sa 2 Korinto Kabanata 12. Ang una ay papunta sa itaas na bahagi at ito ay parang isang rapture. Inagaw papunta sa 2 langit. Ang salitang caught up sa Griego ay harpazo, na siyang salita para sa rapture. Pagkatapos ay mayroon kang susunod na inagaw din at ito naman ang papunta sa paraiso. Yan ang dakilang karamihan sa gitna ng kapighatian. At pagkatapos ano ang mayroon ka? Pagigkanamos, sa 2 pagkakataon hindi na ito pagkuha tulad ng unang 2. Masdan, sa 2 pagkakataon ay handa na akong pumunta sa inyo. Ito ay si Pablo at sa propetiko, ito ay larawan ni Kristo sa pre, mid at pagkatapos ay ang kanyang pagbabalik pagkatapos ng kapighatian. Sige ba? Laging 3. Alam mo pa ang isa? Ang 3 pista ng Panginoon. Alam mo ba na sa lahat ng pista ng Panginoon, tama ang 7 pista ng Panginoon na binabasa natin sa Levitico Kabanata 23, alam mo ba sa Deuteronomio 16 na itinuro na natin ang Deuteronomio 16 ay hinahati para sa atin ang 3 pista ng taon kung saan lahat ng lalaki ay dapat humarap sa Panginoon at hindi sila pinapayagang pumunta na walang dala. Kita mo sa Deuteronomio 16:16, sinasabi doon ng 3 beses, nakukuha mo na ba ang larawan? Sa 1 taon
ay lahat ng mga lalaki ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na pipiliin niya, sa pista ng tinapay na walang lebadura, sa pista ng mga linggo, at sa pista ng mga tabernakulo, at hindi sila dapat humarap sa Panginoon na walang dala. Ngayon, nagturo na rin kami tungkol dito para sa inyo. Ano ang larawan nito? May nasa itaas, 14 na taon ng kapighatian at huling jubilee. Ang pista ng mga linggo kaugnay ni Enoch ay tumutukoy sa pre-trib, isang kaganapang isang araw lang. Ang 6 na araw ay ang 6 na taon ng mga selyo at ang ikapitong araw ay ang tinapay na walang lebadura. Ang 6 na araw na ito ay larawan ng 6 na taon ng mga selyo o tinapay ng kapighatian. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Ang ikapitong araw ng tinapay na walang lebadura ay ang solemne na pagtitipon, katulad ng sa ikapitong taon ng mga selyo na siyang mid-trib na dakilang karamihan. At pagkatapos, ano ang mayroon ka? Ngayon, mayroon ka namang isa pang pista na tinatawag na tabernakulo. Ang tabernakulo ay 7 araw ng tabernakulo, katulad ng 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta. At kailan ang solemne na pagtitipon ng tabernakulo? Hindi ito sa ikapitong araw tulad ng sa tinapay na walang lebadura. Ito ay sa ikawalong araw na tinatawag na bagong simula, ang ikawalong araw ng tabernakulo na siyang huling jubilee sa mga taon. Naiintindihan mo ba? Kaya ano ang makukuha mo? 3 pista ng Panginoon. Alin ang nauuna? Ang pista ng mga linggo ng unang bunga ng aning trigo. Yan ang pre-trib. May 7 araw para sa 7 taon ng tinapay na walang lebadura. Kailan ang mid-trib sa ikapitong taon na yon? Tama ka. Konektado ito sa Paskua, hindi ba? Ang linggo ng tinapay na walang lebadura. At paano naman ang 7 araw ng tabernakulo bilang 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta? Sa bahaging iyon, hindi ito pagkuha. Sa ikapitong taon ng tabernakulo o sa ikapitong araw ng tabernakulo bilang ikapitong taon ng mga paghatol ng trumpeta, ang Panginoon ay babalik na ang mga paa ay tatapak sa bundok parang sa 2 Korinto Kabanata 12. Sa pista ng mga linggo may isa pang pagkuha, ang malaking pangkat sa kapighatian na konektado sa Paskua sa ikapwa ni taon ng mga tatak. Pagkatapos ng ikapwa ni taon ng mga trumpeta sa ika-40 na taon, babalik ang Panginoon sa lupa. Pero alam mo ba? Hindi pa niya titipunin ang bayan hanggat hindi niya winawasak ang mga kaaway. Sa kanya itatakda ang jubilee at ibabalik sila sa kanilang lupang pangako. Makikita mo ang tatlo, laging tatlo. Itong bahagi dito sa Deuteronomio 16 ay talagang nakakabigla. Kapag naunawaan mo ito at sinuri mong mabuti, ito ang pagbubunyag ng propesiya. Isang kabanata tungkol sa 3 pista ng Panginoon sa 3 panahon ng taon kung saan hindi sila pinapayagang dumating na walang dala. Napakagandang tingnan. O tingnan mo ito. Paano naman kung balikan natin ang mga diskurso gaya ng ginagawa natin nitong mga nakaraang buwan sa halos 9 na taon ng Ministry Revealed, ang pangunahing channel? Sa diskurso ni Lucas, ang diskurso ni Lucas ay ang bahaging tinatawag na nasa itaas. At ang pagdating ng anak ng tao sa diskurso ni Lucas ay hindi ang pre-trib, kundi ito ay ang kanyang pagdating pagkatapos ng 7 araw na pre-trib kasal, kung kailan siya ay darating bilang anak ng tao, bilang mga ngabayo sa puting kabayo ng unang tatak. Makikita sa Lucas 21:26-28, manghihina ang tao sa takot sa mga darating at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap. Naalala mo ba ito? Ang salitang ito na in ay talagang in, pero ito ay isahang ulap. Kapag pumunta ka sa diskurso ni Marcos, ito ay lubos na magkaiba, hindi ba? Makikita ang mga huwad na Kristo't propeta na wala kay Lucas pero nasa Marcos, nasa dulo na tayo ng ika-6 na tatak kung kailan makikita nila ang pagdating ng Panginoon. Sa pagtatapos ng ika-6 na tatak sa pahayag 6, ito ang kanilang nakikita. Sa Marcos 13, talata 24. Ngunit sa mga araw na iyon pagkatapos ng kapighatian, bahagi ito ng mga tatak. May 2 kapighatian, ang mga tatak at mga trumpeta. Ang mga bituin sa langit ay malalaglag, ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Sa ika-6 na tatak, sinasabi, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mipansinin, nasaan yung maramihan ito, mga ulap. Bakit? Darating siya bago ang gitna ng kapighatian, hindi sa mismong panahon nito. Wawasakin niya ang hayop at ang 10 sungay. Ayos ba? Ano ito? Isang pangalawang pagdating niya. Ang una ay pagkatapos ng pre-trib, ibrafilewat ang bago ang dakilang karamihan sa gitna ng kapighatian. Nakita mo? Nakakagulat, di ba? Paano sa Mateo 24:29?
pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon? Ito ay pagkatapos ng kapighatian ng mga trompeta. Ito ay sa panahon ng ika-14 na taon, kung kailan siya babalik na ang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo at magdadala ng pagkawasak sa huling taong iyon laban sa lahat ng mga kaaway. At ano ang sinasabi nito? Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit. Ngayon nadagdagan na ng langit, pero mayroon ka pa ring sa at mga ulap. Katulad ito ng binasa natin sa Marcos, pero kung hindi mo pa ito nakita, sa Mateo Kabanata 24, hindi na ang salitang sa ang ginamit. Kahit na sinasabi ng King James na ang ginamit ay sa, kapag tiningnan mo sa Strong's Concordance, malalaman mong ang salitang sa ay talagang 19 na 0. Ang Griegong 1909 ay iba sa Marcos at Lucas at nangangahulugang sa. May Panginoong darating sa loob ng 40 araw na nakaputing kabayo pagkatapos ng pre-trib na kasal. Darating ang Panginoon mula sa bundok Siyon para wasakin ang halimaw at 10 sungay sa gitna ng kapighatian. Pagkatapos muli siyang babalik sa bundok ng mga olibo sa mga ulap na makikita ng buong mundo. Nakita mo? 3 beses. Hindi ba't kamangha-mangha? Panoorin mo ito. Makikita natin sa mga diskurso ni na Lucas, Marcos at Mateo ang 3 tribo mula sa 4 na nakapaligid sa tabernakulo sa ilang gaya ng naituro na natin. Sa bilang 24 to 79, bubuhos ang tubig sa kanyang timba, ang kanyang binhi ay mapupunta sa maraming tubig, hihigit ang kanyang hari kay Agag at itataas ang kanyang kaharian. Yan ang una. Ito ang kanyang pagdating, tribo ni Ruben, tama? Ang lalaking may dalang pitsel ng tubig. Sa talata 8, inilabas siya ng Diyos sa Ehipto. May lakas siyang parang unicorn, ibig sabihin baka o toro, at kakainin niya ang mga kaaway na bansa, babaliin ang kanilang buto at tutuhugin ng kanyang mga palaso. Darating siya bilang toro, ang Mesiyas ben Ephraim. Tatalunin niya ang halimaw at 10 sungay sa dulo ng ika-6 na taon ng mga tatak. Sabi sa talata 9, yumukot humiga siyang parang leon. Sinong gigising sa kanya? Pinagpala ang nagpapala sa iyo at sumpa sa sumusumpa sa iyo. Sino ito? Ito ang pagbabalik ng Panginoon na tatapak sa bundok ng mga olibo bilang ang leon ng lipi ni Juda. Si Ruben ang pangunahing tribo ng Timog at siya ay may kaugnayan sa tao at tubig. Ito ang panahon na darating ang Panginoon bilang anak ng tao. 40 araw matapos ang pre-trib kasalan sa diskurso ni Lucas. Si Ephraim ang pangunahing tribo, siya ang baka, ang toro, tama? Ang siyang darating upang wasakin ang mga kaaway sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak na siyang diskurso ni Mark. At pagkatapos sa diskurso ni Mateo, ang pagbabalik ng Panginoon na bababa ang mga paa sa bundok ng mga olibo, ang leon ng lipi ni Huda. Alam mo ba kung bakit hindi siya ang bahagi ng agila? Dahil ang bahagi ng agila ay kumakatawan kay Dan na ahas, na itinatapon pababa kapag si Satanas ay itinapon pababa sa kalagitnaan ng mga trumpeta sa pagitan ng panahon ng baka at ng leon. Talagang kamangha-mangha ito. Ngayon, panoorin mo ito. Alam mo ba na ang kaaway ay may 3 at sinabihan tayo na 2 lang daw? Hindi totoo yon. Makikita mo sa Pahayag Kabanata 16, talata 13, at nakita kong may 3 maruruming espiritu na parang mga palaka na lumabas mula sa bibig ng dragon, iyon si Satanas. Mula sa bibig ng hayop, iyon ang Antikristo, tama? At mula sa bibig ng bulaang propeta. Ibig sabihin, 3 sila, katulad ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Nakikita natin ito mismo dito sa Genesis Kabanata 1, talata 1 at 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino ang pasimula? Si Jesus. At sino ang lumikha? Si Jesus ang lumikha, siya ang pasimula. Nilikha niya ito para sa Diyos Ama na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lumikha. Sabi rito, ang lupa'y walang anyot laman at ang dilim ay nasa kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng tubig. Kaya naroon si Kristo ang pasimula. Naroon ang Diyos Ama na lumikha ng lahat sa pamamagitan ni Kristo. Naroon ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ano pa ang mayroon sa kwento ng paglikha na ito? Mayroon kang espiritu, mayroon kang liwanag, at sa Genesis 2, mayroon kang laman. Espiritu muna yun ang grupo ni Lucas. Si Marcos ang grupo ng liwanag, ang dakilang karamihan sa gitna ng kapighatian. Si Mateo ay ang post-trib, pagbabalik ng Panginoon, bababa ang mga paa, at iyon ang bahagi ng laman. Nakikita natin itong lahat na naitala sa Juan Kabanata 1 na kinukumpirma ang kwento sa Genesis.
Ang pasimula ay ang salita, espiritu pa lamang noon. Naging liwanag ito at sa talata 14, ang espiritu ay naging laman. Pagpalain ka nito.